yung ating topic for today is about indications and contraindications for massage. Ano po ang ibig sabihin po ng indications if you remember? Pag pinag-usapan po natin ang indication, what is the first thing that comes into your mind? Anyone? Sinyalis. Ayan, sinyales. No? Sabi ni Daryl, sinyales ito ng... Anong sinyales? Pwede siya hiluton, sir? Pwede i-massage? Yes, pwede masahiin yung client. No? Pwede siyang hiluton. No? Sa Bisaya pa, pwedeng hiluton. Ayan. Pwede siyang bigyan ng karampatang masahe. Now, in this context ng ating pag-aaral, pag sinabi nating masahe, huwag niyo pong iaalis na ang ating konteksto ng pag-aaral ay Swedish massage. Hindi po tayo hilot, hindi po tayo shiatsu, hindi po tayo yung ibang massage modality because ang ating pong training na ito ay kahilera po ito sa DOH licensure examinations. Ayan, no? So, indication, meaning to say, ito po ay recommended, ito po ay minumungkahi, at ito ang batayan o ito yung palatuntunan ng DOH when it comes to massage. No, yun po yung ating pong titingnan. And like what we said, ang karamihan sa exam last December cycle has something to do with analysis, no? So mayroon pong pagsusuri. Kaya mahalaga na maintindihan niyo maigi ito kasi ito yung benchmark na sinasabi when it comes to indication and even contraindication. So mamaya pag-usapan naman po natin ano po ang ibig sabihin ng contraindication. So, kailan pwedeng masahiin ang client? Sabi nga dito, massage is indicated in various situations and for a variety of reasons. Marami pong may iba't ibang dahilan, no? May iba't ibang situation na kung saan ay ang masahe ay nare-recommend. Ang masahe ay sinasuggest, no? At ano yung mga iba't ibang kadahilanan, titingnan natin yan maya-maya. Okay? Why massage? Because, sabi nga ng marami pong mga kababayan po natin, they prefer massage as a means towards maintaining a healthy lifestyle because it is, number one, highly accessible. Madali lang siyang ma-avail, madali lang siyang ma-experience. Yung iba dyan, mas preferred nga yung home service, no? Home service yung pagmamasahe. And i-compare natin sa ibang paraan po ng pag-maintain ng healthy lifestyle, ang masahe ay virtually ba? Ito ay essentially affordable. No, madali po, mas mura po siya, no? Mas mura po siya tulad po ng ibang paraan po ng mga activity para makapagkaroon po tayo ng healthy lifestyle. Tsaka hindi po siya time consuming. All you have to do is go to a spa and then prepare yourself for just a few minutes. Dapa ka na po, masahe na po yun, namamasahin ka na po, and then that's it. You're done with it, no? Pwede ka na umuwi. Ganun po. Kaya very, very practical po ang pagmamasahe. Now, let's proceed into our discussion on the indication. Tandaan nyo po, ito po yung ilan sa mga tingin ko po ay ilan sa mga pinaka dapat din yung inuunawa when it comes to our discussions on the licensure license massage therapy training and review. Okay, indication for massage. At saka pagka tayo po yung nagka-client po, nagmamasahe po ng ating client, mahalaga po na we would be able to really explain clearly sa ating client kung kailan pwedeng masahin at hindi pwedeng masahin yung ating mga client. Okay? Number one in the list is anxiety. Ano po yung anxiety? Ano po ang ibig sabihin po ng anxiety? Yung pagkakaroon po ng pagkabahala, no? Yung hindi ka sigurado, yung you are anxious about many things, about certain things, no? Yung ikaw ay disturbed. Yun po yung anxiety. Kapag ang tao po ay meron pong ganung state, nandun po siya sa level o sa situation na he is or she is very anxious, yun po. Doon po pasok na pasok yung ating masahe. Pangalawa, depression or depression. Okay?
Ano po yung depression? Ito po yung state na kung saan ay ang tao clinically depressed. Pag ang tao ay clinically depressed na sinasabi, ito yung tao na wala siyang gana sa buhay. No? Yung talagang feeling niya, ano po siya, mababa yung kanyang self-esteem, wala siyang ganang kumilos, yung ganon. At kalimitan yung mga taong depressed, mas prefer nila magkulong na lang sa kwarto, yung ganon. Yun po yung mga taong depressed. Yung mga taong matindi ang kanilang parang mga pinagdaraanan, mga hindi mo mawari anong klase mga problema. Number 3 is insomnia. Yan. Like what we have discussed yesterday, the other last meeting, 'di ba, na pag-usapan natin kapag ang clinical insomnia, yung hindi pagkatulog ay umabot na po ng maraming taon. So, yun po yung tinuturing po o tinatawag po na talagang insomnia, no? Insomnia. Ayun. Pero pagka tulad nung na-qualify natin kamakailan, kapag siya hindi nakatulog dahil may problema lang siya, hindi wala siyang pambayad ng kanyang mga bills, yung ganon, iniwanan siya ng kanyang jowa, yun po ay hindi po yung maituturing na insomnia. Sleeplessness probably pwede. Pero pag clinical insomnia, hindi po. Dapat umaabot po yan ng mahabang panahon. Number 4, yan, lumbago. Yan. Lumbago. Ayan. Ito po yung pananakit po sa iba't ibang bahagi ng likuran, no? Yung pag sinabi nating lumbago, ito yung dito na part, no? Yan. This is the lumbar area. So may pananakit po dito sa parte po ng katawan ng ating client. Kaya ayan. So kapag mayroong ganing klaseng pananakit, no, sa lower part ng client natin sa likuran, pwede po, highly recommended po ng DOH ang massage. Number 5. Nawala si 5. Dali, maligan na si 5. Yan, myalgia. Ayan. Ang myalgia ay ang pagkakaiba ni myalgia sa lumbago, si lumbago ay ang specific yung kanyang pain na encounter ng client natin, no? Kasi ito yung nasa lumbar. Pero pag sinabing myalgia, ito may pananakit ng kalamnan sa buong katawan. No, ibig sabihin nun ay may kinalaman ito sa muscles ng ating client, at ito ay buong kalamnan po. Although there are times na ito ay kumbaga localized po siya, pero chances are ito po ay matatagpuan o mangyayari sa iba't ibang bahagi ng katawan ng ating client. So ulitin natin, we have the anxiety, we have depression, insomnia, lumbago, myalgia as the first 5 areas or first 5 conditions wherein massage is indicated. Ang sumunod naman is the MPS or the Myofascial Pain Syndrome. Ito naman ay pananakit ng kalamnan, okay? At ang clinical term for this is MPS, no? May pananakit po siya sa kalamnan pa rin po, pero sa isang localized area. Okay? So that's the Myofascial Pain Syndrome. So it has something to do with the muscles as well. Okay, ang sumunod naman ay ang tinatawag na neuralgia. Okay? Itong neuralgia na to ay yung pakiramdam na para may tusok-tusok, no? Na nararamdaman ng client sa kanyang ugat, no? Mga tusok-tusok, no? So yun po yung neuralgia. Ewan ko lang naranasan po niyo yan, pero ako po minsan-minsan po nagkakaroon po ako ng ganong klaseng nararamdaman sa aking pong mga muscles. So, sa kamay? Yun po ba po? Yun? Sa kamay. Yeah, it could happen sa kamay, it could happen sa ibang extremities, no? Sa lower extremities. Opo, lower and upper, sir. Oo, upper extremities. Nararamdaman po natin yung ganong klaseng
pakiramdam na para may tusok-tusok, no, sa ating pong hindi mo malaman parang gusto mo siyang pero yung penetration po niya, yung tusok po niya ay batid po natin, no, sa ating pong muscles. So again, it could be on the upper and the lower extremities. Ang ikawalo ay yung paralysis, no? Ito yung pagkalumpo. Normally yung paralysis, ito po yung effect po ng heart attack. Kapag ang client po natin ay nagkaroon po ng mild stroke, no? Pag mild stroke, medyo nakaka-recover pa ang tao noon, di ba? So, yun po, nagko-cause po siya ng paralysis, no? Kaya minsan hirap pong maglakad, no? Meron akong kaibigan, ganun yung kanyang situation. Kaya lang po, tulad ng sinasabi ng iba, depende din po yan sa inyo pong mindset. No? May iba po, kapag inatake na sila, withdraw na agad. No, wala na silang effort na gusto nila makarecover at bumalik sa dati. Although, there are times, iba-iba kasi ang effect nun sa katawan ng tao. There are times na yung mild stroke na yan could really cause permanent damage. No, iba naman ay nakaka-recover sila, pero sa aking observation, hindi siya naging 100% recovery. Kaya maganda pa rin sinasabing prevention is better than cure. Ayun po. Ayan, ito po yung isa sa pinakamasakit na pwedeng mararamdaman ng tao pagka siya ay inatake po ng sciatica. Ewan ko lang kung naka-experience po kayo ng sciatica. Ang sciatica po ay inflammation po sa sciatic nerve. Okay, so sa ating model, yung isa ko pala model nando. Ang sciatic nerve po dito po sa bandang lower extremities po siya. May nerve po tayo dito mula dun sa anong tawag noon? Sa ating bewang pababa po yan. May nerve po na makapal po dyan pababa. At pagka ito po ay nagkaroon po ng inflammation, ayan, nagkukos po ng sciatica or ng sciatic inflammation. Kaya masakit po yan, no? Sa aking karanasan po, umaabot po yan minsan ng 3 araw na hindi ka makakilos. Sa gabi, hindi ka kahit na anong galaw mo, talagang kunting pihit ng katawan mo, buong katawan mo ay magkakadama ng sakit. Ayan. When I tried to look at it, nung ako'y inatake po ng sciatica, minsan mo may biruan po kasi yan po Sabi po nila, ang sciatica daw po ay sakit mayaman. Alam niyo kung bakit sakit mayaman? Kasi daw po pagka ang wallet mo ay yan, katulad nito, pag ang wallet mo daw ay sobrang kapal, yan, at marami daw pera, naiipit yung nerve, no? Sa puwet po yan, puwitan, no? Pag nagda-drive, naiipit, no? So nagkakaroon po ng inflammation. Pero as to kung totoo yung sakit mayaman, hindi naman siguro necessarily. Kung ang wallet mo ay punong-puno lang na maraming calling card at mga ID, yung kakapal ho yan, no? At yun po, pagka kayo nagda-drive ng matagal, nagkakaroon po ng contraction doon po sa area po na may yung sciatic nerve na yun, at pagka na-irritate po yun, nagkukos po siya ng sciatica or inflammation ng sciatic nerve. Ayan. Tama. Tama ba? Yes, sir. Chiropractor, tama po yun, sir. Ems, ano sabi mo? Sa chiropractor, sir, marami po kaming client na ganyan, yung sciatic. Yan, okay? Pero matinding sakit na, no? Hindi naman kaya ng ng pain reliever. Ewan ko. Kasi ako uminom ako ng yung Ponstan. Hindi kasi yung Ponstan pangipin lang yata. hindi umobra Kaya sabi nga ng sabi nung nire-research ko, sabi po ng mga experts, lang po yan, kailangan po ipahinga. Pero I do not know with the procedure po ng mga chiro, no, kung ano pong kanilang manipulation on that, no? Okay. And yung pang-10 ng ating pong makikita pong indication for massage ay pre and post-stress syndrome. So pag sinabi po bago magkaroon ng yung stress, no, na may encounter ang tao, yung iba po aligaga na, no, or pagkatapos po ng isang pinagdaraan ng pong stressful situation, ganun din po. Kaya maigi po na ang taong dumadaan po sa ganitong situation ay nire-recommenda po ng DOH na magkaroon po ng masahe. Okay.
Okay, now, do you have any questions sa indication? By the way, in the later part, meron po din po tayo mga cases for indication. Ito ay yung sa ating pag-aaral na with regards to the application ng massage. Ito po yung clear na dinefine po ng DOH at ito po yung ginagamit sa oral practical examination. Pero ito po ay general general concept, general idea with regards to the application of massage kung saan po ni-recommend ang pagmamasahe. So, added information lang po pero yung pagdating po sa oral practical examination, there are 8 cases na yun po yung naka-define talaga doon sa ating manual with regards to kung kailan in-indicate po ang masahe. Okay. So, tuloy po tayo. Yes, Tin, go ahead. Hi, Sir Benji. Question lang, kasi other spas nag-offer sila ng pre- and post-natal massage. Is it also safe to do that? Well, ano po yan actually Ma'am Miss Tin, ang tawag po dyan, specialized care na po yan, yung mga pre- and post-natal massage. Pero po, scientifically, tama naman, pwede na naman po siya. Kailangan po, tulad sinabi natin, kailangan po na extra care in doing that. Kasi mayroon pong extra na aral po siya when it comes to that, no? Yung mga about the natal, pre- and postnatal massage na sinasabi. Okay, thank you. Okay, opo. Pero sa ating like what we said, sa manual ng DOH, generalist kasi ang approach ng DOH. So we are not delving on the specifics, no? So yung mga ganyan specifics po yan. For as long as it's scientifically based, walang quarrel po ang DOH on that. Okay, thank you, Tin. So tuloy po tayo. Ngayon, tingnan naman po natin ano po ang contraindication. So napag-usapan na natin yung indication. Now, let's talk about the contraindication. Pag sinabing contraindication, ito ay has something to do with something or anything that we do na hindi pwede gawa ng pagmamasahe. Yan, contra, no? Yung prefix po na term na contra, meaning to say, not indicated, not recommended. So, what are those? Tingnan po natin. Yan. First in the list, sabi nga dito, it may vary depending on the individual and the specific health condition. So, meron pong kanya-kanya din po siyang condition na kung saan ay maituturing po na contraindicated o hindi pwedeng bigyan po ng masahe po ng ating client. Now, for our purposes, ito po yung kanyang generally contraindicated. No, generally, pag sinabing generally is ito yung broad stroke na nagsasabi na hindi nire-recommend ang client na magkaroon ng masahe given the following condition. Number 1, infection. Ayan. So pag sinabi natin infection, it has something to do with what? May kinalaman na po siya sa mga microorganisms. Ayan, infection. So hindi pwede po, generally hindi pwede masahin yung client who's going through this kind of situation. Pangalawa po ay fever. Okay, pag ang client natin ay may lagnat. Question. Ang iba sa atin nagsasabi, sir, yung aming pong manghihilot, sabi po niya, pagka may lagnat, dapat po bigyan po ng massage. Tama po ba yan o hindi? Sa tingin niyo po, kapag ang client po natin ay may lagnat, no, hindi po sinat na lagnat talaga. Pag sinabing lagnat, mataas na po yung kanyang body temperature, yung level ng yung temperature po niyan. Dahil sa tingin mo, hindi pwede, pwede bang masahiin? Ha? Hindi pwede. Hindi pwede? Oh. Sige. So, yung iba, anong tingin nyo? Hindi pwede, sir. Hindi pwede. Sino nagsasabing pwede? Depende yan, sir eh. Ayan. Depende. Sige po. Sino po yung nagsabing depende? Ako, sir. Si Emmy po. Depende Emmy. sa hilot lang. O, Em. Sige. Paliwanag mo sa amin, Em. Actually, sir, meron po akong mga client na may lagnat na. So, mas bumababa po kasi yung temperature nila. Nagkakaroon sila ng relief after the massage. After the massage. Okay. So, i-qualify po natin
kapag normally ang fever kasi has something to do with ano tingin nyo? May kinalaman ito sa infection, tama? Yes po, sir, infection. Yan. Ito po yung keyword. Kasi normal ang fever kasi normally yan symptom yan symptomas yan, di ba, na something is wrong within the system ng ating katawan. Kaya nagre-react yung katawan natin kasi mayroong mga microorganism na pumapasok at kinokombat ng ating pong mga antibodies ng katawan po natin. So yung po yung dahilan po mag-spread yung infection, sir. Ano yung April? Pwede rin may spread kung may infection, sir, pagka nag-massage na may lagnat po. Yan ang gusto kong marinig. Ang ibig sabihin po noon, pwede po mag-spread kaya hindi po inaalaw ng DOH. Hindi po ini-encourage ng DOH na masahiin yung client na mayroon pong lagnat. Kasi po tulad ng binanggit ni April, sabi po niya magkakaroon po ng pagkalat ng harmful microorganisms. Okay? So, pero yan nga po, ang mga manghihilot kasi, yung mga original na manghihilot ng Banawe, they keep on insisting na yun yung gamot daw ng lagnat ay masahe. Ayan. Ang problema lang kasi ay wala naman tayong mga estudyante na manghihilot sa grupo, Kasi meron po ako na-encounter a long time ago. When was this? Siguro perhaps mga 10 years ago. Kasi po nung kinakraft po namin, kasama po yung AUSA at yung ibang institution, we team up with PITAC, with DOH, with TESDA, and certain group of people na mga manghihilot from Banawe. Yun po yung yung pagtatalo. Bakit po? Kasi ang mga manghihilot from Banawe, they insist na kailangan po talaga masahe daw gawin kapag may lagnat. Ang problema, wala namang kuwari ang DOH, wala namang kuwari ang TESDA at even other stakeholders. Ang problema lang kasi, pag sila nang hilot, sinasamahan po nila ng bulong-bulong. May mga ganun sila, may mga ritual sila. No? So, spiritual po ang, hindi po siya physical Parang may kinalaman sa mga, nagbo-borderline sila doon sa spiritista Yan po yung naging problema, Kaya hindi po magkasundo-sundo ang ating pong pamahalaan doon sa grupo po sa hanay po ng mga manghilot ng Banawe kasi yun yung kanilang pag inalis mo yung aspeto ng spiritism o yung pagiging spiritista nila, this is to become relevant, kasi yun yung kanilang paraan ng panggagamot. I hope that's clear with you. Pero sa DOH, hindi po nila nire-recommend, may bulong man o walang bulong, for as long as lagnat ang pinag-usapan at yung cause ng lagnat is deemed to be infectious or caused by a microorganism, hindi po nire-recommend po ng DOH. The next one is skin condition. So, ibig sabihin po nun, kapag mayroong mga malignancy o may mga irritation sa skin, generally hindi po nire-recommend ng DOH. But there are some conditions and some situation, medical conditions at that pwede po, halimbawa psoriasis, Yan, but we will discuss on that later on. But generally speaking, when it comes to any sign of kumbaga disturbance sa skin, hindi po yan recommended for massage. The next one is recent injuries or fractures. Trauma. Pag ang tao po may trauma, mayroon po siyang bali sa kanyang buto, hindi po siya recommended. DOH does not allow that. And cancer, yung mga ganon, These are conditions na, yun, tulad nung binanggit ni April kanina, pagka cancerous cells kasi, minasahe mo, yun nga, Kasi pag sinabi nating masahe, yung hagod natin patungo sa heart, nagsisirculate yung dugo dun sa... Tanong lang po ako. Yes, Colleen. Okay, kasi parang ang laging concern ng client pag pupunta dito, parang may pilay. So what do you mean by pilay ba? Kung kasi yung narin ko, bali definitely fracture. What is pilay ba? And dapat ba i-massage kung pilay siya? Parang kung na daganan siya, parang napilay ako, is it included sa pwedeng i-massage?
later discussion natin, pag-usapan natin yung mga, ang tawag niyan it falls under, basta discussion natin, we'll discuss lengthily on that dito sa pag-usap natin sa microbiology and pathology. Kasi po, pathological condition po yung bali na yan, no? So, meron po tayong, it's a long discussion actually, Miss Colleen, pero sa atin for now is, yung parang general concept lang ng DOH na pagka may bali, generally hindi po inaalaw. Ayun lang po yon. Okay? So kasi yung marami kasing klaseng bali, may green stick, mayroon pong oblique, mayroon po, marami po yan, no? Mayroon pong, marami po siya. But we'll discuss on that in detail when it comes to our discussion o sa module po natin ng microbiology and pathology. Okay? Okay ba yan, Miss Colleen? Okay, thank you. Abangan lang natin po yun, ha? Pero ito ngayon, mga general concepts lang muna natin or ideas. Okay, so moving forward, cancer, pag cancer po, ito po ay depende din po yan. Meron pong first stage, second, may stages po yung cancer. Pero generally, hindi po inaalaw na, in-encourage ng DOH ang cancer patient, not cancerous, cancer patient na masahiin kasi tulad na nabanggit ng kanina ni April, it po ay tumutulong para mag-spread ang cancerous cells. Lalo na po yung masahe po ng ginagamit po natin na Swedish is papunta sa heart, no? It helps enhance blood circulation. Ayan po. Next is, ayan, pag-usapan naman po natin yung dalawang uri po ng contraindication. Ano po yung dalawang type o uri ng indication? Meron po tayong tinatawag na locally and absolutely or systematically contraindicated. Ano po yung difference ng dalawa? Ayan, tingnan po natin. Why is it important to know the difference, apply accordingly? What to do if clients insist for a massage even if it is contraindicated? So these are big questions that we have to face. The difference between locally and absolutely or systematically contraindicated, ayan, dito po, hindi po, sample lang po yan. Ay, pag sinabi nating locally, ibig sabihin po noon, yung condition, yung problema na yan, yung concern na yan is only confined in one area that does not affect the other areas of the body. Halimbawa, yung burn, sunog. Pag sinabi nating sunog, may sunog tayo sa kamay or first degree burn. May first degree burn, ibig sabihin po noon, kung ang first degree burn ay nasa right side ng kamay, pwedeng masahin yung right side. Yan po yung tinatawag nating locally contraindicated. No? Yung affected area, hindi pwedeng galawin, pero yung not affected area, pwede mong masahiin. As simple as that. Now, i-qualify po natin yung when it comes to absolutely or systematically. Ang systematically or absolutely contraindicated has something to do normally kapag ang condition ay mayroon pong kinalaman ng mga infection. Yan po, no? Ibig sabihin po noon, iniiwasan po. Hindi po pwedeng masahiin yung client na yan, no? Because it affects the whole system. It affects the whole body of the client. Yun lang po yung tingnan po lagi natin, no? When it comes to the difference between locally and systematically or absolutely contraindicated. Why is it important to know? Of course, because if we are not familiar with it, hindi natin alam o sigurado, and then we keep on doing the massage, eventually it could adversely affect the health of the client. Ayun po yun. Kaya tayo mananagot. Kapag lisensyado ka, hinagod mo yung client mo, nagkaroon siya ng mga iba't ibang complication, pwedeng habulin ka sa DOH. No? Pwede ka i-complain. Kasi ang tawag niyan, malpractice yung ginawa. Now, the next question that we can find here is sabi nga dito, what do we do if the client insists for or asking for a massage even if contraindicated? Even if alam na niya o alam na natin na contraindicated and we vehemently go against the massage or tell our client na hindi pwedeng masahiin. Ano ang ating dapat gawin? What is our ethical response?
Ayan. Ng iba kasi sabihin nila, client may gusto sige, bira. First, bayad na yung masahe. Pwede na yon Okay? So tayo na mga nagmamasahe na aral, yun i-apply po natin. Kaya nga po, tayo po ay binigyan po ng pagkakataon na matuto sa mga bagay na ito kasi tayo yung dapat na magturo sa ating client. Pag sinabing contraindicated, that means contraindicated. Tama ba yon? Kasi hindi pa pwede nga no? May mga pag-aaral ng DOH on that. Hindi naman sila magbibigay ng ganung guidelines kung hindi nila alam at hindi nila napag-aralan. Kaya nga po contraindicated. Now, the question would be, what if the client insists nga Ang kulit ng client Hindi ka tatantanan ng client mo. Kailangan gawin to. I-refer sa ibang massage pa, sir. Yeah, go ahead Frank. I-refer sa ibang massage pa. Come again, Frank, ano yung sabi mo? So pag nag-insist, sir, i-refer sa ibang spa, wag gawin dun sa spa niyo. I-refer sa ibang spa. Parang ano yan yung client na naghahanap ng isa service, sir, doon ka na lang sa kabila dahil meron sila, ganon? Parang ganon, sir. Kasi wala kami niyan. Sir, wala po kami sa service doon sa katabi po namin. Meron po, doon po kayo pumunta. Ewan ko lang kung tama po yan. April, do you agree with that? Yung sinabi ni Frank? No, sir. Pwedeng pasign na lang ng waiver, sir. Ayun. Isang option, I'm sorry Frank but another option is papirmahin ng waiver. Okay? Kasi yun to na sinabi natin insistent yung client. Okay? So papirmahan ng waiver. Pero kung hanggat maaari ka makonvince natin, mas maganda. No, kasi alam naman natin hindi pwede. Pero pag nangungulit siya, di sir, ma'am, pwede po, pirmahan nyo na lang po yung waiver. Kasi pagka pinirma niya yung waiver, absuelto ka. No? I think I like that option rather than telling them to go to other spas. Kasi parang ipinasa mo lang yung responsibility. Diba? So, ayan po yun. Pero kung tingin mo naman talaga, nakakatakot naman yung pinapagawa. Halimbawa, kung alam naman natin, hypertensive siya, kinuna mo siya ng BP, nag-shoot up ng yung normal niya, 120, umabot siya ng 200. Talagang alarming yun, di ba? Kasi nakita mo sa iyong aparatus. So, delikado talaga siya. Ngayon, ang pinapahagod pa niya, dito pa mismo, no? Sa may bandang batok pa talaga. Alam naman natin, napaka-explosive niyan. Yung mga nerves diyan, delikado yan. Pag pumutok yan, pwedeng magkaroon ng internal hemorrhage. Ito yung pwedeng mamatay yung client. Okay? Kaya, ang pinaka-safe sa akin, sa tingin ko lang is, papirmay mo ng waiver. At naka-indicate sa waiver, wala pong sagutin yung aming pong therapist, yung aming spa, pagka ano man ang mangyari. So, siyempre, malalagay sa yun, sa hotspot yung client, mag-isip-isip siya. O nga pag may nangyari, wala silang sagutin. Yun po yun. Kasi po, tulad na sinasabi natin, paulit-ulit, maraming pong nagkakaroon po ng pinsala sa masahe. Yung kamakailan lamang, di ba? Yung alam natin na nakairo, tapos na masahe siya. Yung pala, meron ng underlying condition, minasahe, namatay yung client. Things like those. So, walang sagutin yung spa kapag may pinirmang waiver yung ating pong client. Yes, Tin, go ahead. Sir Benji, kasi meron din mga therapist na parang sinasabi nila, ang mga clients, isa sa mga clients nila is yung mga nag-suffer from stroke. Okay. Is this also a specialized massage? Meron ganong specialized massage? Or dapat hindi talaga sila minamassage? Well, ganito po yan, Tin. Kapag stroke kasi normally PT ang humaharap, physical therapist. Yan po yung training po nila Nakuha mo? Okay. Yes. Pero po sa DOH kasi, sa aking karanasan lang na sa DOH pwede siyang masahiin kapag mayroong clearance coming from a doctor. Kaya ang gagawin po natin, kapag yun po ang hiningi ng patient, ang pinaka-safe na gawin is sabihin sa client, ma'am, sir, pwede po nyo kaming bigyan po ng clearance coming from yung doctor na pwede kayong masahiin. Okay, thank you. Kasi minsan naka-indicate naman yung kung anong klaseng masahe. Pero
alam ko ano sa isip ng isang medical practitioner, ng isang doktor is yung physical therapy procedure. Yun po Yes, yun. yes. Kaya may option po siya na pumunta sa PT. Kaya lang, ang PT, I think I've heard in Manila, ang per hour yata na session is 1,000 eh. No? So, medyo may kamahalan. Unlike kung masahe, the same procedure lang naman yung ginagawa, except lang kasi ang PT, may mga range of motion, may mga calculate pa yun sila, mayroon pang mga ibang tool na ginagamit. Pero kung para lang sa enhancement ng blood circulation at pwede na yung masahe, yun yung ginagawa ng iba. Much cheaper alternative ang massage over that PT na na session. Okay, mas mahal po yung PT session. Okay? Pero yun go ahead. Apo, if in case merong a clearance from the doctor na pwede siyang magpamassage, may certain kind of massage ba na applicable for stroke patients? Well, pag sinabi kasing massage, ano lang po yan kasi more on circulation ng blood no? So wala pong contraindication kung anong specific massage hindi pwedeng gawin, pero technically kung ang objective ay para tulungan circulate yung blood, so maganda yung mga effleurage na stroke, no? Petrissage na stroke, things like those. I don't know much with taputment kasi blood yung circulation yun, so circulatory yung case po yun. So wala silent po ang DOH with regards to that, but technically kapag ang objective ay tulungang i-enhance yung circulation ng dugo, manumbalik yung circulation ng dugo, uobra na po yung effleurage. Okay, thank you. Yeah. Sir, may question po ko. Yes, Colleen. Kasi not all the time, ito yung pagkakalam ko, not all the times po kasi is, wari po nagpa-waiver po kayo, sometimes hindi naman po ina-acknowledge talaga ng system natin yung waiver, lalo na kunwari sa case po na stroke, sabi nga may binipi na, tapos may problema pala, tapos kininit sa leg, nagpa-sign kayo ng waiver, tapos upon investigation po pala is bawal. Parang di ba may pananagutan pa rin po tayo doon, kasi knowing na hindi okay yung vital signs niya, tapos proceed pa rin natin yung massage, di ba parang magkakaroon pa rin po ba tayo ng issue if something happened? Ang kasi niyan, legally speaking kasi, Colleen, wala na tayong pananagutan kapag in-explain natin sa client and then nag-insist yung client. Okay. Ang delikado lang nun, kung hindi mo sinabi sa client, basta mo lang pinapirma, hindi niya naman naintindihan, pinapirma mo lang, hindi mo in-explain na maayos, pwede yun, magka-problema po talaga doon. Pero kung, number one, halimbawa, kumuha ka ng vital signs, pinakita mo, ito yung result ng kanyang BP, talagang mataas, and then nag-insist din siya, ay alam niya na po ang implication po nun. Okay? So, ang tingin ko doon is safe tayo for as long as pinirmahan niya with the prior knowledge ng ang implication ng kanyang pinapagawa. Although, at the back of my mind, kung ako yung magte-therapy, alam ko naman, halimbawa, sa batok niya gusto mangyari, gagaanan ko lang, hindi ko didiinan. No? Ganun lang po yun. So, morally, meron tayong obligation. Tama yung sinabi mo, Colleen, may moral obligation tayo. Pero, yun nga, kahit na may pinirmahan tayo sa application natin, we could do something para ma-mitigate yung situation. Ayun. Para lang masatisfy lang siya, kasi ang iba naman kasi lang yun, para lang may assurance lang sila na yung gusto nila nangyari naman po, ginawa naman sa kanila. Pero yung nga, kapag ganong condition, pag sinabi ng client, kinuha mo ng BP, malinaw naman, tumaas yung kanyang yung blood pressure niya, which the normal is 120, umabot siya ng 200, tapos sa ni-ex siya nagpagawa, gawin mo pero magaan lang. Ngayon, pag ini-insist, dinan mo pa, ganon. Diskartihin mo na lang na hindi mangyari yung gusto niya. Kasi alam mo, delikado Kasi pag namatay yan, sagutin mo, namatay sa feeling mo. It answers a lot of my question. Thank you, sir. Opo. Basta lang naman dyan, yung iba kasi, totoo naman sa totoong buhay, yung ibang client natin, gusto nila matouch sila Gusto nila mahagod lang sila Yung ganun, not necessarily na talagang madiin ng ganun. Alam naman natin delikado. So, yun ang ingatan natin, iwasan natin.
Okay? Kasi at the end of the day, dapat masaya yung client natin eh. Pero wag naman yung namatay siya na masaya. Talagang wala naman. Di ba? Namatay nga naman siya. Masaya siya, pinamatay din naman siya. Yung ganun. Yes po, sir. Sir, in addition lang po, Barbie, yes. sir, yes po, according sa experience ko po, siguro ang pinaka-safest na gawin na lang is refuse na lang po yung client. Or, my waiver plus yung therapy na gagawa po, ang gagawin niyang massage is yung pinaka-safest way na lang po para hindi magka-problema. Yun nga. Kaya nga sorry. Are you done, Barbie? Yes. Oo. Yeah, that's a beautiful idea. No, beautiful idea. Ang sa akin lang naman is, yun lang, para win-win situation. Hindi mo siya tinanggihan, nagawa mo siya ng treatment, pero hindi naman niya ikinasama. Yung ganon. Wag lang yung sinabi niya, hagurin mo na maigi yung sa liig ko 100 beses. Hindi pwede yon, di ba? Talagang fireworks yan dito eh. Yes, maraming namamatay dito eh, no? Pagka hypertensive, dito mo hinagod. Fireworks yan, putukan yan eh. Mostly po sa mga client po, sir, ganun yung reaction po nila. Pag hindi po sila na-satisfied sa pressure mo, isasuggest talaga nila or i-request nila na sobrang diinin mo pa. Ganun po ang nangyayari. Kung ako ang gagawa, Barbie, mas damihan ko doon sa ibang parts, no? Wag lang yung alam natin endangerment site kasi endangerment site na yan eh, yung dito, di ba? Opo, sir. Naman natin yan. Delikado talaga yan. Doon sa ibang part, hagurin mo. Sarapan mo lang doon sa ibang part, no? Basta malayo lang siya doon sa endangerment area. Okay? Yes. Ubusin mo na lang yung oras mo doon ng kakamanipulate mo sa part na yon, and then kukunti lang doon sa kanyang nire-request. Pero yun nga, like what I said, is win-win kapag meron kang pinangawakan na waiver. Kasi pagka umalis siya, hindi ka mag-iisip-isip na mamaya baka next week o next month baka mamatay yun dahil ginawa ko yung ganon. So wala kang alalahanin kasi may pinapirmahan ka naman sa kanya. But when it comes to application, gamitin po naman natin yung tamang judgment. Judgment call natin yun eh. So gamitin natin yung tamang judgment in such a way na ma-mitigate yung kanyang situation. Yamang alam natin delikado, gawin lang natin but in such a way we just comply, pero wag tayo masyadong wag nating gawing madiin that will virtually affect the health of the client. Yun lang po yung pinaka-safe. Pero another option probably is to really refuse, no? Pwede po yun. Pagka alanganin ka at alam mo talagang delikado siya, probably pag nabalitaan mo, naano na siya. No? Minsan may mga client na tayo nabalitaan, di ba? Na mild stroke na siya kahapon. Yung mga ganon. Alam natin, recent lang yung situation na may mild stroke siya. Baka matuluyan sa sayo. Kahit napapirmahin mo yan, baka matuluyan sa sayo. Yung ganon. Kaya, you really have to ask questions. And do not be afraid to ask questions, no, pertaining sa kanyang condition. Kasi pag alam mo medyo alanganin siya o may situation siya, may prior experience na siya na delikado, then pagka ganun, kung may ganung information, I will totally reject the treatment. No, I will not give that massage. Pero pag wala naman siyang sinabi, wala naman siyang naging and then nag-insist siya, and then probably na siya, no, long-term client mo na siya, kilala mo na siya, na nagsasabi naman siya ng totoo, then yun na lang po. Gawin mo lang, kaya lang alalay lang yung masahe natin. Okay ba yun? Yes po, sir. Sorry. Yeah, Colleen, go ahead. Go ahead, Colleen. Kasi ako sir, nagpaplano kasi ako na umattend muna ng mga maging therapist sa spa muna kasi syempre kailangan ko ng experience bago ako magturo sa TESDA. Now kasi with that, napansin ko pag sa mga ibang spa, 'di ba hindi sila nag-aano ng waiver, sasabihin ng owner kahit may ganyang problema, go pa rin. So what if nagkaroon ng problema, would it affect me or the spa lang as a licensed therapist na po? Ayan. That's a good question. Kasi ang diyan, tawag kasi diyan, yung accountability sa totoong buhay rests upon the owners. Ayan. Kaya nga maganda, kailangan may training na maayos yung mga therapist. Kasi kung, 'di ba, alam naman natin yung therapist minsan ay iniisip lang yung kita niya eh.
no? Tsaka yung tip, malaking magbigay ng tip si ma'am, o birahin niya ng birahin. At pagka may nangyari, at lalo na pagka yung therapist wala namang certification, wala namang license, walang habol yung client sa kanya. Ang hahabulin yung may-ari. Ganun po ang kalakaran. Kaya, yun nga sabi nga natin, i-orient na maayos yung mga therapist. Kapag alanganin, then you withdraw. Pero pagka mag-insist, then pwede mong papirma ng waiver, but you have to explain thoroughly na ano yung implication ng kanyang pinapagawa. And then, have a witness by your side to always to attest na merong ganong discussion. Kasi pagdating sa korte, pag wala kang witness, talo ka no? Pero kung mayroon ka namang witness, may kasama ka, narinig niya, yung transaction nangyari, pinapirma mo, nakita niya, di mayroong magti-testify for you, wala, safe ka doon. Kaya lang siyempre, alam naman natin sa korte, it will take time, no? Maabala yung operation ng business natin. Okay? Okay? Po, tuloy po tayo. Kung wala na po, basta yun lang po yung natin is at least we just have this idea on how to go about it. Okay, so what are these examples of locally contraindicated? Ito yung abdominal diastasis, ito yung pagkakaroon ng yung paglaki ng tiyan. For whatever reason, we do not know, but maybe pagka madalas uminom ng beer, yun nagkakaroon ng ganung klaseng abdominal diastasis. Abnormal lumps, hindi pangkaraniwang bukol sa balat. Yan, acne. Hindi po siya. Dapat iwasan po pagka mayroong infection. Athlete's foot. Yan, Tinea pedis, ringworm. Yan, buni. Iwasan po siya. Okay. We're done with that. Anyway. So, yun po yung mga examples po niyan. Pero dito sa ating pong list, sa manual, mahaba pa pala to. We have blister. But tomorrow na lang natin, kasi ubos na. Nagtapos na yung slide pala natin. Hindi ko napansin. For a while. Out muna tayo dito. Tapos na yung slide, sir. Tapos anong oras na rin? At tapos na rin yung 1 hour. Okay, lagpas na pala tayo, no? Anyway, parang mabilis po ngayon, sir, Ano po? Para mabilis po ngayon yung oras. Oo nga Ang ganda ng discussion kasi. Sandali Yeah. Mag-up dito sa ating Sandali Anyways, so nakatuwa naman tong system. Ito, yan. Okay. Okay, so bago tayo magtapos, mayroon pang panghuling tanong from the class. Ako, sir, meron akong tanong. Pero hindi na to related sa waiver. Kasi nung nag-work ako before doon, may isang client na gusto sa yan. Okay, so wala namang problema nang makikita mong... Pero nung tinanong ko yung therapist, ang susundin daw nila is yung yung sequence. At saka, hindi daw sila nagmamassage ng tiyan kasi daw considered na siya na extra service. So, medyo extra service ba talaga ang tiyan? Kasi yun ang sinabi ng previous owner. Okay. No po, kasi may massage talaga ang tiyan. Opo. Okay. You can massage tiyan. Oo. Hindi, sagutin ko muna yung tanong extra service. Hindi po extra service yung tiyan. Paano nag-extra service yung tiyan? Kung nga, sir, nagtaka nga ako. Oo. Wala po extra service at tiyan. Ang extra service nandun sa genitals. So, yun po yun. Pagka doon na yung nagbo-borderline yung masahe, ibang usapan na po yun. Anyways, so yun po ang natin. We'll continue by tomorrow. Ayan, kasi may iba pa. Mahaba pa to Nagtapos lang po siya na maaga kasi siguro naisip niya na mahaba yung ating discussion. Okay, so kung wala na po, paalaala lang po muli yung inyo pong submission na-discuss natin kanina. For those who came in late, we have to submit the last page of your school rules and regulation. Yung last page, pirma nyo po, lagay nyo po yung inyong complete name and signature. You send it to me, ha? Kailangan po natin on or before your
Hearts Day, Valentine's Day. And for the Ano ulit, sir? Ano po ulit yun, sir? Sorry po, hindi ko nakuha. May sa ating school rules and regulations, tingnan nyo po sa website po natin under sa About LMT, mayroon tayong rules and regulations, pakibasa nyo maigi, and then nandun po lahat yung about the program, anything, everything, and nasa dulo noon, mayroon po siyang conform. Yung conform na yun, which means you agree on the school rules and regulations. We need that kasi para malinaw sa lahat kung ano yung patakaran natin sa program. No, kasi ang iba nakakarating na sa DOH mga complaint tapos babalik naman ng DOH sa atin kasi it has something to do with the training. So mas maganda lang na malinaw ano yung mga do's and don'ts natin when it comes to the training at yung mga idea concerns natin about the grades and everything, about the fees and everything. So andun yun Frank, tinan nyo lang po sa ating sa website. Nandun sa About LMT, nandun po yung rules and regulations. Sir, sa house po nakalagay. Yes, Ems. Emmy. Sa house po nakalagay, di po ba? Sa online school. Oh, yes, sir. Sir, Opo. may tanong din po ako. Sir, di ba usually kasi sa mga spa, ang oras na nila is 1:45 to 1 hour. So, bakit may mga tumatagal na umaabot ng 2 oras, 3 oras? Hindi ko naintindihan, Ems. Ano yon? Sir, sa mga spa po kasi, di ba may oras lang silang 45 minutes to 1 hour. Pero bakit mga na tumatagal siya ng umaabot ng 2 oras, 3 oras? Yung masahe, you mean? Yung masahe? Yes, sir. Tingnan natin kung ano. May patient na lang po ako. Nasa menu naman po yan So, internal na po yun sa spa. Kung mayroon sila mga ganong service na goes to up to 2 hours. Nasagot ko yung tanong mo, Ems? Yes, sir. Thank you. Internal po yun sa spa. So, hindi na po natin saklaw po yan. Nasa arrangement na po ng spa. Okay na po? Yes, sir. Thank you. Yeah, Ems. Maraming salamat. Kung mayroon pang ibang concerns, paki-PM nyo na lang ako. Since overtime na tayo. See you tomorrow. God bless. Arigato. Bye for now. God bless, sir. Bye-bye. Bye po, sir. God bless sa lahat. Thank you. Jamata ne. God bless po. God bless. Thank you.